Hello, may gabi kayong tanan. So, sa alang samahan, sa anak at sa Espiritu Santo, Amen. Wala itong amahan, ipadala ng mulang Espiritu na malagyan na mong karoon sa pagtuon sa palang kasulatan o panalangin kami tanan, balik kami sa kasya na mulutay ang Diyos katusan bukan-bukan. Tanan ang pangalan pasalamatan, pinaging Kristo ang Ginoo. Amen. Sa alang samahan, sa anak at sa Espiritu Santo, Amen. So, mga igsunan ko, di kayo tanan. So, ang tema karon is supayan katong pitugang ang sa kaurasan. So, kini ang tema mo kini ang kaluwasan. So, nauna magpitog ang suraso karon maun tadi mauna ang kaluwasan. So, ang pangutana unsa man ang kaluwasan. So, masabot yung mga kaisunan nga kaluwasan nga adunay hayahay nga mahitabo adunay ka kanang ikan sa lisod nga panghitabo maluwas ka pinagis nga adunay kaluwas kanimo muna ang kaluwasan mga kaisunan kung nga adunay bundok sa mga katauhan na nagtuon bahin sa kaluwasan. Kung mo kini gitawag sa pagtuon mo kini ang soteriology. Gusto man yung soteriology. Ay, kung nag-41 po ito, mamatay joke ang whiteboard. Ang soteriology, gitawag kini o study of how God reconciles separation between man and God due to the sin. So, masabot nga maupli ang pagtuon nga giunsa pagkikuli sa pagkibulag tali sa tao sa Dios tungod sa sala. So, naunsa man usang paagihan magita nahimulag sa Dios pinaagi sa sala. Usa mo na nga nahimulag kita sa Dios tungod sa atong mga sala. Kung huwag sa doon kita sa Diyos. Apan kung naatay sa magbulag ta. Kung kining nagtuon ay soteriology, mo kining pagtuon, iunsa sa Diyos, pag-iuli sa tao o sa Diyos. Mo ka na ang soteriology. So, sumalang pa sa Catholic Church of Catechism na kining diskutan ng kaluwasan mo ni ang kapasayloan sa mga sala paghiuli sa paghigala nato sa Dios din ang Dios lamang ang makahimo. So ang Dios ay makahimo sa paghiuli sa tao. So mo kana ang matod pa sa CCC nga is the forgiveness of sins, restoration friendship with God which can be done God alone. So ang paghigala sa tao ngadto sa Dios maura gyud ang Dios may makahimo niini. So mo kana ang gitawag og nga kaluwasan. So sa atong masabot sa unang panahon sa si Adan si Eva nakasalaman, so nahalayo ang tao sa Dios. Mo sa paghinga nga nahalayo ang tao sa Dios tungod kay nakasalang sila, gisupak sila sa sugod sa Dios, pinagi sa pagkamon sa maong bunga nga naghatag og naghatag og kaalam kanila nga bukas ng una unsay maayo unsay dautan. Tungod ito ang matawo, ang kaliwat niya nahilayo na sa Dios o hininglan siya ginnan sila sa Diyos sa paraiso. O tungod ini nahilayo na ang tao sa Diyos. O tungod ini ang Diyos tungod sa bugma sa Diyos Amahan ipadala niya ang bugtong anak nga nagiyon diya sa San Juan 3:16 na wala pa'y isaka sa langit gawas sa iyang anak. So kan pagkamatay ni Adan
wa pa maabot si Kristo, wa pa'y nakasaka sa langit. So buot pasabot nga ang mga tao dito gikan sa pag ya siya dad si bag pagtao kaliwat niya dad ang mga tao mga propeta mga kuan wa pa makasaka sa lintaan pa sa limbo of our Father. Nara na sila diha napuyo kay wa pa maabot si Kristo. Pag abot ni Kristo, human ginansang sa cross, giapihan kining langit mo na nga tungod sa ugma sa Dios Amahan. So, buti pasabot ay nga sa unang sa Old Testament ang mga propeta, mga taong matarong nagpundo pa sa ang dapit sa puntahan kadung langit, wa kadun saka sa langit kay wa pa moabot si Kristo. Kay si Kristo man ang itanda nga mo'y muluwas sa iyang mga katawan sa Dios. So, ang mga Hudiyo, mo kini ang piniling katawan sa Dios sa unang panahon tungod sa ugma sa atong Ginoo, ipadala si butong anak nga si Jesucristo aron pagluwas ni iyang piniling katawan sa unang panahon sa Old Testament sa libro sa Old Testament. So masabot kayo mga igsunan, naku kayo ugma ang Dios Amahan. Mo nga ipadala niya ang butong anak. Unya kay kining mga Hudiyo kay nagsupak man sa balaod sa Dios, nagsimba sila Diyos ni mula hang nag-Diyos sa mga awan na ang mga patulunan wala na'y gugma na suko ang Diyos Amahan. Usang paagi ha nga ang Diyos Amahan ipadala si Kristo aron dili lang kay ang Hudiyo ang maluwas, apil na ang tanang katawan. Tungod sa kasuko sa Diyos Amahan, iyang gihatag ang kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao si Kristo. Dili na ang mga Hudiyo, dili na mga Israelita. Oy, dito na kay exclusive ito sa mga Israelita nga mo'y maluwas sila ang pinili katawhan. Tungod kay ang Diyos Amahan nasuko man sa mga sa Israelita kay wala man musimba sa Diyos nga mo'y tinuod ka Diyos, nagsimba man sila og Diyos nga daghang mabasa sa Exodo, Simuan, Sibulong, daghang pang mga Diyos o isupak sa balaod sa Diyos busa ang kaluwasan gihatag na sa Diyos para sa tanan. O tungod ini ipadala yung bugtong anak nga mao si Jesucristo. Diha ni Jesucristo nagtungod siya simbahan diin dito kita magpasakop aron kining mong simbahan muabot sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa bunya pagaluwason kita ni Kristo mga kaigsunan. So diha ni Kristo nagtupod sa siban diya sa San Mateo 16:18 diin kining kaluwasan gipaambit na sa tanang katawhan pinaagi sa pagpasakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo. O kining kaluwasan dili na sa exclusive sa mga Hudiyo, apil na ang mga Gentiles. So kung magpasakop ka sa mong simbahan, mao kining gitukod niya sa San Mateo 16:18 mga kaigsunan. Mao nga sa mga Kristiyano, pag-abot ni Kristo, pagkamatay ni Kristo, pagkabanhaw, gidala na niya ang kanang mga natao sa Old Testament nga mga matarong o mga balaan, mga propeta Daniel, mga Nehemias, pagsulod na dito sa langit, na-approve na ang langit para sa natong tanang tao. Gipasulod na usab ang iyang mga balaang tao sa unang Old Testament. O nga, giaplihan na ang langit sa Dios. Kung mo ginitawag og kaluwasan kay nakasulod man ang mga katauhan ngadto sa himayaong langit mga kaigsunan. So, ibasabot sa atong simbahan kining kaluwasan
gitawag kini og gitawag kini saving of the souls, o ang pagluwas sa mga kalag. Asa mabasa Hebreo 13:17. So kasabot yung mga igsunan na kini kaluwasan mauning pagluwas sa ato kalag tungod sa iyang bugtong anak nga mao si Kristo, mao ang tungod sa akong gugma sa Dios ipadala ang iyang bugtong anak sa Juan 16:17. So masabot kay mga igsunan na tanan ng mga tao pwede na makasulod sa gingharian sa langit.